Magandang araw sa inyo mga ma'am, mga sir. For today's video po, magsusorting po tayo ng ating mga crayfish at isa-separate po natin yung ating mga buried na female. Pero una po, i-drain po natin yung ating pond muna. Tapos bantayan po natin yung tubig kasi medyo po maraming crayfish yung nadadala sa tubig. So, hindi po tayo nagkakamali. So, meron po talagang crayfish doon. Galing po yan sa kabilang pond. At habang dinidrain po yung tubig, siyempre gagawa po tayo ng ating mga DIY na kulungan ng ating mga buried female. Para if nagpagpag na sila, madali lang i-separate yung mga buried o yung mga breeder natin sa ating mga craylings. So sa wakas, naubos na po yung tubig sa ating pond. Naglabasan na po yung mga crayfish natin na breeders. So, habang nag-check po tayo, meron po tayong nakita na yung bago lang molt na crayfish. So dahil sobrang malambot po ito, at sobrang fragile po na ano ito, anong tawag doon? Fragile. Ang crayfish na ito, yun yung kanyang balat. Ita-transfer lang po natin ito sa sa pan directly kasi wala naman po masyadong parasite na kasi natanggal na kasabay doon sa kanyang balat. So naglabasan na po yung ating mga crayfish na ang lalaki. Yan. So fast forward lang po natin yung ating trabaho dito. Ayaw lang gawas lay. Sa manis lalay mo gawas man. Nakul kayo, butchok. So, marami po itong crayfish dito sa ilalim ng bato. May nakita po tayong buried. So yan, i-separate na natin yun sila. Kasi kapag na-stress pa kasi yung buried, minsan sinisipan nila yung kanilang itlog nagtatalsikan. Hindi po tayo nag-total drain sa ating pan kasi marami po akong craylings na nakita. Yung minuscule po, sobrang liit. So, ito na yung mga male natin na collect. Tapos ito yung mga female na wala pang itlog. Wala pang dinadala. So sila, ibabalik natin yan dito sa ating pond. Pero bago yan, siyempre hindi mawawala yung ating salt bath para ubos lahat, tanggal ang kuko. At base po sa aking obserbasyon is mas mainam po talaga na i-salt bath yung ating mga female kasi if nag-buried na sila, yung mga kuto kasi kumakain din ng itlog yun eh. Kaya menos sa ating mga krillings na mapoproduce. Sayang lang. Dapat palaging tinatanggal natin yung kuko ng mga crayfish para mas marami yung production natin, mas marami yung itlog ng ating buried na mga female. So mga 10 to 20 minutes nating ibababad sa asin yung ating mga crayfish. Pagkatapos na ibabad, siyempre i-release na natin sila sa ating pond. So inuna natin i-release yung mga lalaki kasi mga territorial ito sila. So at least makapili na sila ng kanilang mga spot. So hindi na sila magkalituan, hindi na mag-aaway. Tapos yung ratio ng ating male at female, ang ginawa ko pong ratio dito sa ating pan is 3 babae sa isang lalaki. So 3:1 yung ating ratio para hindi masyadong aggressive yung galawan ng mga lalaki dito kasi kapag maraming lalaki, hindi na sila makapag-mate kasi busy sila sa pag-aaway, sa pagpoprotekta sa kanilang teritoryo kapag marami yung lalaki. So hanggang dito lang po yung ating video sa part 2 ng ating paglilinis ng ating pan. Thank you for watching po at follow po sa iba pang video natin. Mag-upload po tayo araw-araw ng mga video para meron kayong kalingawan sa inyong araw-araw na pag-Facebook. Thank you at sana may natutunan po kayo. God bless.